tinanggalan nila ng boses sa Kongreso. At hindi tila patas yun. Wala silang karapatan na tanggalin yung yung boses na kinakatawan ni Congressman Barsaga. Lalong-lalo na dito sa mga deliberasyon. Importanteng deliberasyon, pati sa budget, di ba? Kasama yan dyan. Wala silang boses ngayon. Dito hindi na kailangan na gawin mong bida si Kiko. Yung Kongreso na ang gumawa sa kanya na maging hero. Di ba? So pasalamatan natin yung, hindi ko alam kung anong term doon, katangahan or whatever, di ba? Yung ginawa na yun ng Kongreso dahil ginawa nilang sikat si Kiko Barsaga. Ako naman, yung tinanggalan nila ng boses yung constituents ni Congressman Barsaga, no? Tinanggalan nila ng boses sa Kongreso. At hindi tila patas yun. Wala silang karapatan na tanggalin yung yung boses na kinakatawan ni Congressman Barsaga. Lalong-lalo na dito sa mga deliberasyon. Importanteng deliberasyon, pati sa budget, di ba? Kasama yan dyan. Wala silang boses ngayon. Sa susunod ulit. Sabi nga po ng ating pong yung pinagmamalaking si Kamalu Piquia, sabi niya hanggat may 6 tayong panimula. May 6 na tayong panimula sa pagbabago sa House of the Representatives. House of the Representatives. Oh. From Davao. Okay. Pero itong 6 na to, bibigyan natin diin, si Kong Barsaga, Kong Leviste, Kong Marcoleta, Kong Nazal, Kong San Fernando, at Kong Suntay. Tapos yung 4 ay si taga Davao. Can you name me? Mga Duterte, Paulo Duterte, tapos yung sa... Ungab. Si Ungab, tapos yung 3 Duterte. Alam niyo, sabi nga po ni Kamalu, talagang pinagsisigawan niya to. In fact, hanggat merong sa House, with the House bent, meron tayong 10 na stood tall, hindi natakot, hindi natibag, talagang nanindigan, maliwanag pa rin ang ating future. So, walang mawawalan ng pag-asa, lalo't hanggang nandyan ang mga bloggers talaga na sumusuporta at mga media. Kasi, we are suppressed to express lahat ng mga nasa puso natin at nakikita natin. But it will not stop us standing tall and fighting for what is right for our country. Kung ito ay turing nila, ang problemang ito ay problema lang ng palasyo, gawin nila yon pang pamilya, pero hindi natin ito pwedeng pabayaan bilang Pilipino dahil mahal natin ang ating bansa, mahal natin ang Pilipinas. Sa akin naman po objective ganito. Hindi pwedeng sabihin na mali yung ginawa ng Kongreso. Kasi in a democratic society, the will of the majority prevails. Nasa rules po nila yon na pwedeng mag-suspend ang 2/3 ng Congress. Pero meron pong prinsipyo yan. Meron din pong pangyayari na yung taong kalaban mo nagsiself-destruct. Kung maalala niyo po si Mahatma, si Mohandas Gandhi. Noong araw, nung buhay si Mahatma, pagka ayaw siyang pakinggan, ang ginagawa niya, nagka-hunger strike siya. Diba? Dito, hindi na kailangan na gawin mong bida si Kiko. Yung Kongreso na ang gumawa sa kanya na maging hero. Diba? So pasalamatan natin yung, hindi ko alam kung anong term doon, katangahan or whatever, diba? Yung ginawa na yun ng Kongreso dahil ginawa nilang sikat si Kiko Barsaga, lalo na nilang pinalaki o pinatingkad yung ginagawa nila against sa Pilipino people. Ayan. Teka, may tanong pala. Sige, mamaya na ako magano. So, magandang umaga po at ang tanong ko,
tungkol pa rin ito kay Kiko Barsaga. So, ito, si Kiko Barsaga, sabi natin, may karapatan at malaya tayo magsasalita. So, tanong ko kay Ma'am Edith, no? Pwede ba tayong magpasaklulo sa Supreme Court sa kaso sa suspension ni Kiko Barsaga, ma'am? Tayo po hindi. Pero Hindi, si Kiko Barsaga, yes pwede po. bang... Pwede po siyang tumakbo sa sa Supreme Court sa loob ng 60 araw, 60 days, no? From the time natanggap niya yung yung suspension order niya to question whether may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction yung naging aksyon ng House sa pagsususpindi sa kanya dahil in-exercise lang niya yung karapatan niyang magsalita. So pwede pa rin. Lahat ng ahensya ng gobyerno pwedeng questionin ang kanilang aksyon sa Korte Suprema. Pati yung aksyon ng ng mga independent constitutional bodies, Ombudsman, COA, no? COMELEC, Commission on Human Rights, yung mga decision ng mga yan, pwedeng itakbo sa Korte Suprema kapag ang kanilang mga decision po ay hindi katanggap-tanggap doon sa magpipetisyon. Salamat po. Sir, sa tingin niyo po ba yung 60 days na suspension kay Congressman Kiko Barsaga, sa tingin niyo ba pwedeng, ito ba yung ginawa nila yung suspension just to stop him? Siguro po, dahil wala nang bubulabog sa... Oo. But, nakita nyo bakit ang laki ng pag-asa? Nakikita ko yung panoramic view ng ating bansa na talagang pinanumulan lang ng isa lang na Gen Z na minamaliit. Alam niyo kung bakit? 60 days pinaquiet siya. Pero nung first day pa lang na pinaquiet siya, do you think nag-stop? Umingay ang taong bayan. Di po ba? Kung lahat tayo mag-iingay, Opo. it's a big help. Kailangan lang talaga na may isa na maging biktima ng kanilang panggigipit at hindi tunay na pagkilala sa batas na sinasabi nila o talagang kasama sa suppression na lagi nilang ginagawa sa lahat na naglalatag ng katotohanan sa taong bayan. Kaya sabi ko nga, hanggat may naninindigang isa, kahit nahihiya ka magsalita at manindigan, pwede kang sumuporta. Kahit hindi ka marunong magpahayag dahil nahihiya ka o natatakot ka, pabayaan mo may naninindigan. Protektahan natin siya, suportahan natin siya sa ibang pamamaraan. Kaya nga salamat sa mga vlogger. Sige po, kayo sa pagkain. Ma'am Riden Oro ng Balitang Tudo at Kakatila Radio. Nabanggit ni Sir Raymart Mansulungan tungkol sa DSWD. Iwanan muna natin yung kay Kiko Barsaga. Mayroong share na Sir Mansulungan. Mga pending questions I will call for Congress to call for a constitutional convention. Talagang baguhin na natin ang ating sistema ng pamahalaan. Bawasan natin ang kapangyarihan ng presidente at ng kongreso, panghawakan ng kapangyarihan at pera ng taong bayan, at itulak natin ang federalismo. That in 24 hours will set the path for the next probably 6 months to 1 year, abot sa kanyang term, para by next year or by 2027, meron ng limitado na ang kapangyarihan ng mga abusado ngayon. Example po, bakit sobra kasi ang laki ng perang nananakaw ng Congress at ng Presidente? Kasi lahat ng pera hawak nila. If 70% of the funds will now go to, let's say, 6 trillion, 5 trillion, bigay na natin sa local government. Diba? Sa 1 trillion na lang, so hindi na magiging masyadong malaki ang kanilang nanakawin. May mananakaw pa ba? Siyempre, may mananakaw pa rin. Pero hindi gaya ng ganito.